Ang nakakapasong init ng hapon sa barangay Bagong Silang, Caloocan City, ay biglang binalot ng isang amoy na hindi pangkaraniwan, isang halimuyak na kumakapit sa lalamunan at nagpapabaliktad ng sikmura. Noong Miyerkules ng hapon na iyon, ang karaniwang katahimikan ng Sitio Kawayan ay nabasag. Ang mga residente ng Phase 8, na sanay na sa samyo ng piniritong isda at maalikabok na kalsada, ay napahinto sa kanilang mga gawain. Ang mabahong amoy, na parang pinaghalong nabubulok na laman at maruming tubig, ay tila nanggagaling sa iisang direksyon, sa maliit na palaisdaan ng tilapia at hito na pag-aari ng isang residente, si Mang Carding, isang 46 na taong gulang na dating beef. Sa simula, inakala ng lahat na isa lamang itong malaking daga o pusa na nalunod at nabulok sa ilalim ng tubig. Ngunit habang tumatagal, lalong tumitindi ang baho at nagsimula ng mag-alala si Mang Carding. Dala ang isang mahabang kawayan, sinubukan niyang halukayin ang maputik na tubig, umaasang mahahanap ang pinagmumula ng amoy. Ngunit ang kanyang nakita ay higit pa sa kanyang pinakamasamang bangungot. Isang piraso ng katawan ng tao, maputla at bahagyang natatakpan ng lumot at mga tirang patuka ng isda, ang lumutang sa ibabaw. Sa gilid ng palaisdaan, may maliliit na butong namumuti na, dahan-dahang inanod ng maruming tubig. Sa sobrang takot at pandidiri, nabitawan ni Mang Carding ang kawayan. Nanginginig ang mga tuhod, tumakbo siya papalabas ng kanyang bakuran, diretso sa bahay ng kanilang kagawad, at mula roon ay itinawag na nila sa pinakamalapit na presinto ng pulisya. Hindi nagtagal, dumating ang isang pangkat mula sa Caloocan City Police Station kasama ang Scene of the Crime Operations, SOCO, team. Agad nilang kinordonan ang lugar gamit ang dilaw na police line na nagpatigil sa daloy ng tsismis at usyoso ng mga kapitbahay. Ang mga residente na ngayon ay nagkukumpulan na sa di kalayuan ay maaari na lamang tumingin mula sa malayo. Ang ilan ay nagtatakip ng ilong dahil sa hindi na matiis na amoy, habang ang iba ay nangingilabot na napapayuko. Ang nakasusulasok na amoy at ang di pangkaraniwang tanawin ay nagdulot ng mabigat na tensyon sa buong komunidad. Ayon sa paunang ulat ng pulisya, ang mga natagpuang bahagi ng katawan ay isang paa at isang braso. Ang ibang bahagi ay pinaniniwalaang nasa ilalim pa rin ng palaisdaan o nakabaon sa makapal na putik. Si Police Major Dante Santos, ang hepe ng presinto, ay nagsabi sa mga reporter, "Nakahanap tayo ng mga piraso ng katawan ng tao sa isang palaisdaan. Kasalukuyan pa kaming nagsasagawa ng masusing paghahanap sa paligid para sa iba pang bahagi ng katawan at iba pang ebidensya." Idinagdag niya na batay sa itsura ng mga natagpuang bahagi, posibleng mahigit 3 araw na itong nasa tubig dahil sa malubhang pagkasira ng mga tissue. Sa pag-imbestiga sa lugar, nakakita rin ang mga pulis ng isang puting sako ng bigas na may mga bahid ng tuyong dugo sa dulo. Natagpuan ito sa mga talahib sa likod ng palaisdaan, mga 2 metro lang ang layo mula sa tubig. Malapit dito, nakita rin nila ang isang pares ng tsinelas, mga retaso ng damit, at isang basang piraso ng straw o tali na gawa sa plastic. Agad na kinuha ang mga ito para sa forensic examination. Ang insidenteng ito ay naghasik ng takot sa buong barangay. Ilang residente ang umaming hindi na sila nangahas na magpakain ng kanilang mga alagang isda mula nang matuklasan ang krimen. "Diyos ko po, hindi namin akalain na gagawing tapunan ng patay ang palaisdaan na yan. Pero nitong mga nakaraang gabi, may naririnig kaming kakaibang tunog, parang may nagbuhos ng tubig o may mabigat na bagay na ibinagsak," sabi ni Aling Nena. Isang residente na ang bahay ay mga 20 metro lang ang layo mula sa lugar ng krimen. Hanggang sa gumabi, patuloy pa rin ang paghahalughog ng mga pulis gamit ang malalakas na flashlight at mahahabang lambat. Isang team mula sa National Capital Region Police Office, NFERPO, ang ipinadala para tumulong sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng biktima. Wala pang katiyakan kung sino ang biktima, ngunit ang paunang hinala ay isang lalaking iniulat na nawawala ng kanyang pamilya 2 linggo na ang nakalipas sa karatig na distrito ng Novaliches. Ang paligid ng palaisdaan ay mahigpit ng binabantayan. Nakakabit pa rin ang police line at bawal nang lumapit ang sinuman. Ang masangsang na amoy ay nananatili pa rin kahit na sinimulan ng bawasan ang tubig sa palaisdaan. Ayon sa pulisya, ang resulta ng autopsy at forensic examination ang magiging susi upang malaman kung sino talaga ang biktima at kung paano napunta ang mga piraso ng kanyang katawan sa isang palaisdaan sa gitna ng isang siksikang komunidad.
Nang gabing iyon, ang kapaligiran sa bagong silang ay tuluyang nagbago. Ang madidilim na ilaw sa poste ay nagdagdag sa nakakakilabot na pakiramdam sa paligid. Ang mga residente na kanina ay nagkukumpulan ay unti-unti nang nagsiuwian, ngunit ang mga bulungan ng takot ay patuloy na maririnig sa bawat eskinita. Ang palaisdaan na dating pinagkukunan ng kabuhayan ay naging isang lugar na kinatatakutan ng lahat. Mabilis kumilos ang mga pulis. Nagpadala sila ng forensic divers mula sa Enferpo para sisirin ang ilalim ng palaisdaan na puno ng makapal na putik. Sa paghahanap na tumagal hanggang hating gabi, nakakita ang team ng maliliit na piraso ng buto na pinaniniwala ang bahagi ng tadyang ng tao. Ang natuklasang ito ay nagpatibay sa hinala na ang biktima ay pinatay at pinagpiraso-piraso bago itinapon. Sa di kalayuan, may nakitang mga patak ng dugo sa sementadong daanan sa likod ng isang abandonadong bahay, mga 50 metro lamang mula sa palaisdaan. Sa paunang pagsusuri, ang dugo ay hindi pa gaanong tuyo, na parang ilang araw pa lamang tumulo. Ang abandonadong bahay na iyon ang naging sentro ngayon ng investigasyon. Ang pinto sa likod ay bahagyang nakabukas, at sa loob ay nakakita ang mga investigador ng isang timba na may malabong tubig at isang kutsilyo sa kusina na may mga bakas ng kalawang. Si Police Colonel Marcos Reyes, ang hepe ng Caloocan City Police, ay nagsabi sa isang press conference na may malakas na indikasyon na ang biktima ay pinatay sa abandonadong bahay bago itinapon ang katawan sa palaisdaan. Hinihintay pa namin ang resulta ng forensic lab, pero ang pattern ng dugo at mga yapak ay nagpapakita ng kahina-hinalang aktibidad na tumutukoy sa isang marahas na krimen, sabi ni Colonel Reyes na may seryosong tono. Samantala, sinabi ng mga residente na matagal nang walang nakatira sa bahay na iyon. Ngunit ilang araw bago matagpuan ang mga bahagi ng katawan, ilang kapitbahay ang nagsabing may nakita silang isang tao na lumabas mula sa bahay na iyon sa gabi, dala-dala ang isang malaking sako. Mga bandang 10:00 ng gabi, may nakita akong dumaan na lalaki, tulak-tulak ang isang maliit na kariton. Nakatakip ng trapal yung kariton niya, sabi ni Mang Tonyo, isang residente na malapit din sa lugar. Agad na sinundan ng mga pulis ang impormasyong ito. Mula sa isang keyface camera na nakakabit sa isang sari-sari store sa kanto, nakita ang isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at sombrero, nagmamadaling naglalakad habang hinihila ang isang maliit na asul na kariton. Bagamat hindi malinaw ang kanyang mukha, naniniwala ang mga pulis na ang video na ito ay maaaring maging mahalagang lead para matukoy ang salarin. Pagsapit ng umaga, ang lugar ay puno pa rin ng mga pulis at patrol car. Ang mga mamamahayag mula sa iba't ibang media outlet ay nagsidatingan na rin. Pinalawak pa ang police line, sakop na ngayon ang abandonadong bahay, ang eskinita sa likod, hanggang sa kanal na patungo sa palaisdaan. Ang amoy ng lansa na may halong putik ay nangingibabaw pa rin sa hangin. Ang mga medical personnel na nakasuot ng hazmat suit ay naglabas ng ilang maliliit na body bag na naglalaman ng mga piraso ng buto na nakuha mula sa ilalim ng palaisdaan. Samantala, sinusuri ng SOCO team ang mga fingerprint mula sa natirang balat na nakadikit sa braso ng biktima. Ang paunang resulta ay nagpakita ng isang medyo buong fingerprint sa isa sa mga piraso. Kung tumugma ito sa datos ng mga nawawalang tao sa database ng pulisya, maaaring matukoy agad ang pagkakakilanlan ng biktima. Sa kabilang banda, sinuri rin ng pulisya ang mga ulat ng mga nawawalang tao mula sa dalawang kalapit na distrito, ang Novaliches at Fairview. Isang ulat ang nakakuha ng kanilang atensyon. Isang pamilya ang nag-ulat na nawawala ang isang 32 taong gulang na lalaki na nagngangalang Joy Rizal de Leon. 2 linggo na ang nakalipas matapos makipagtalo sa kanyang kasosyo sa negosyo. Sinusubaybayan na ngayon ng mga pulis ang posibleng koneksyon sa pagitan ng pagkawala ni Joy at ng mga piraso ng katawan na natagpuan. Umaasa ang mga residente na malulutas agad ang kaso. Marami sa kanila ang ayaw ng lumabas ng bahay sa gabi. Maging ang ilang maliliit na negosyante sa paligid ay mas maaga nang nagsasara. Hindi kami mapakali. Kapag dumadaan ako sa eskinita na iyan sa gabi, tumatayo ang balahibo ko. Naaalala ko pa rin yung amoy, sabi ni Ate Gina, isang nagtitinda ng lugaw na karaniwang bukas hanggang madaling araw. Habang patuloy ang investigasyon, nagpadala rin ang pulisya ng Y-negatibo, SIAM unit para subaybayan ang posibleng dinaanan ng salarin.
May natagpo ang bakas ng amoy ng dugo at putik na patungo sa isang bakanting lote sa likod ng mga bahay. Ngunit ang trail ay huminto sa isang maliit na sapa na dumadaloy patungong silangan. Hinala nila, pamilyar ang salarin sa lugar at sinadyang dumaan sa rutang mahirap masundan. Sa ngayon, ang misteryo ng mga piraso ng katawan sa palaisdaan ay nananatiling isang malaking palaisipan para sa mga taga-Caloocan. Sino talaga ang biktima at bakit kailangan siyang itapon sa ganitong paraan? Habang hindi pa nahahanap ang mga sagot, ang takot, kuryosidad, at tensyon ay nananatili sa hangin, naghihintay sa isang malaking revelasyon mula sa mga investigador na walang tigil sa pagtatrabaho. Kinabukasan, naging tensyonado ang kapaligiran sa Caloocan City Police Station. Ang SOCO team, na nagtrabaho magdamag, ay sa wakas ay may paunang resulta na. Ang pagkakakilanlan ng biktima ay unti-unti nang nabubunyag. Batay sa pagtutugma ng fingerprint at hiti, kinumpirma na ang biktima ay si Joey Rizal de Leon, ang 32 taong gulang na residente ng Novaliches na iniulat na nawawala. Si Joey ay kilala bilang isang maliit na negosyante sa pag-distribute ng fish feed at mga semilya ng hito. Sa kanyang trabaho, madalas siyang bumisita sa iba't ibang palaisdaan sa Metro Manila, kabilang na ang lugar kung saan natagpuan ang kanyang bangkay. Ang kanyang mga transaksyon sa negosyo ay naging sentro ng atensyon matapos lumabas ang balita tungkol sa isang alitan na may kinalaman sa utang at maling paggamit ng pondo. Inimbestigahan ng mga pulis ang posibilidad na ang motibo sa pagpatay ay may kaugnayan sa negosyo ni Joey. Sa kanilang pagsisiyasat, nakakita sila ng mga ebidensya ng bank transfer at mga dokumento sa pananalapi na nagpapakita ng hindi pagkakatugma ng halos 2.5 milyong piso sa pagitan ni Joey at ng kanyang kasosyo na si Dominador Dom T. Aguilar, isang 35 taong gulang na lalaki na kilala sa pagiging mainitin ang ulo. Ayon sa asawa ng biktima, si Elena de Leon, nakatanggap si Joey ng isang misteryosong tawag 2 araw bago siya mawala. Sabi niya, makikipagkita lang daw siya sa isang tao, sa bagong silang para sa stock ng fish feed. Umalis siya mga alas 8 ng gabi at hindi na bumalik, sabi ni Elena na nanginginig ang boses. Sinuri ng pulisya ang call history sa cellphone ng biktima at natagpuan ang isang hindi kilalang numero na nakarehistro sa pangalan ni Dom Aguilar na nakatira sa kalapit na barangay. Agad na pinuntahan ng mga pulis ang address, ngunit nalaman nilang nawawala na si Dom mula nang kumalat ang balita tungkol sa natagpuang bangkay. Sinabi ng mga kapitbahay na huli nila itong nakita 2 araw na ang nakalipas, na tila nagmamadaling umalis dala ang isang malaking bag. Sa kanyang bahay, nakakita ang mga pulis ng mga kahina-hinalang bagay, mga damit na may bahid ng dugo at isang notebook na may sulat kamay na utang ni Joey, 240,000 sa huling pahina. Ang mga testimonya ng mga saksi ay nagpatibay sa hinala na si Dom ay may malakas na motibo. Ilang residente ang umamin na nakarinig sila ng malakas na pagtatalo sa abandonadong bahay 2 gabi bago naamoy ang mabahong amoy. May mga sigawan at kalabog. Akala namin mga lasing lang na kabataan. Yun pala, baka yun na yung oras na pinatay ang biktima, sabi ni Kuya Berto, isang saksi. Ngunit may isang bagay na nagpakomplika sa investigasyon. Sa abandonadong bahay, nakakita ang mga pulis ng 2 pang fingerprint na hindi tumutugma sa mga fingerprint ni Dom o ng biktima. Hinala nila, may isa pang taong tumulong sa pag-chop-chop at pagtapon ng bangkay. Ang mga bakas ng putik at gulong ng kariton na kapareho ng nasa kihi ay nagpapahiwatig na hindi bababa sa 2 tao ang sangkot. Bago maghapon, muling nagpadala ng negatibo 9 unit ang pulisya. Ang aso ay huminto sa isang lugar na may mga talahib kung saan natagpuan ang damit ng biktima na punit-punit at puno ng dugo. Sa ilalim ng mga sanga, nakita rin ng mga pulis ang ihi ng biktima, isang wallet na walang laman at ang susi ng motorsiklo na tumutugma sa sasakyan ni Joey. Ang motorsiklo ay natagpuan kinabukasan sa parking lot ng isang convenience store sa Fairview, mga 5 kilometro ang layo mula sa crime scene. Ang thief ng convenience store ay nagpakita ng 2 lalaki na dumating gamit ang motorsiklo noong madaling araw. Ang isa ay nakasuot ng itim na hoodie na katulad ng lalaki sa naunang video. Iniwan nila ang motor, naglakad patungo sa pangunahing kalsada, at nawala sa sakop ng kamera. Mula sa video, mayroon ng 2 posibleng suspect ang pulisya, si Dom Aguilar at isang hindi pa nakikilalang lalaki.
Nakipag-ugnayan ang Caloocan City Police sa Enferpo para palawakin ang paghahanap. Samantala, tumangging magbigay ng komento ang pamilya ni Joy. Ang kanilang bahay ay napuno ng mga nakikiramay. Ang asawa ng biktima ay umiiyak lamang sa isang sulok. Mabait siyang tao, hindi siya naghahanap ng gulo. Kung may utang man, dapat na pag-usapan, sabi ng isang malapit na kaibigan. Ang balita ay naging mainit na paksa sa social media. Ang hashtag na Caloocan Chop Chop ay nagtrending sa Twitter. Iginiit ng pulisya na patuloy nilang imbestigahan ang kaso. Umaasa silang ang karagdagang resulta ng forensic examination ay magbibigay linaw sa oras ng pagkamatay, ang paraan ng pag-chop-chop, at ang mga ginamit na armas. Sa kabilang banda, ang mga residente ay nababalot pa rin ng kaba. Gabi-gabi, ang lugar ng palaisdaan ay mahigpit pa ring binabantayan, at may ilan na nagsasabing nakakarinig sila ng mga bula ng tubig o tila may gumagalaw sa ilalim ng palaisdaan kahit natapos na ang paghahanap. Ang buong Caloocan ay naghihintay sa isang bagay, ang ganap na paglutas sa isang karumaldumal na trahedya. At sa likod ng tila payapang palaisdaan, maaaring may mga sikreto pang hindi pa lumulutang. 3 araw matapos makilala ang biktima, opisyal nang idineklara ng pulisya si Dominador Dom P. Aguilar bilang pangunahing suspect. Ngunit, siya ay pinaghahanap pa rin. Isang malawakang manhunt ang isinagawa ng pinagsanib na puwersa ng Caloocan Police at Enferpo. Pinalawak ang paghahanap hanggang sa mga probinsya ng Bulacan, Rizal, at Cavite, matapos makatanggap ng impormasyon na si Dom ay nakitang sumakay sa isang 10-wheeler truck sa kahabaan ng Lex noong madaling araw. Sa operasyon, 2 mahalagang saksi ang dinala ng pulisya para sa interogasyon, sina Andy at Rizal, mga malapit na kaibigan ni Dom. Mula sa kanilang mga testimonya, isang bagong katotohanan ang lumabas. Si Dom ay hindi lamang may problema sa negosyo, kundi sangkot din sa ilegal na pagbebenta ng mga adulterated na semilya ng isda na gumagamit ng maruming tubig mula sa mga pabrika. Si Joy, ang biktima, ay nagbabalak na isumbong ito sa mga otoridad dahil sa takot na masira ang kanyang reputasyon. Ang pinansyal na pressure at takot na mabuking ang nagtulak kay Dom na magdilim ang paningin. Ayon kay Andy, noong gabi ng krimen, dinala ni Dom si Joy sa abandonadong bahay sa dahilan na pag-uusapan nila ang utang at isang bagong business plan. Pero pag-uwi niya, mag-isa na lang siya. Nanginginig ang kamay, basa ang damit, at sinabi niya sa amin, tapos na ang problema ko sa kanya, sabi ni Andy sa interogasyon. Binalikan ng pulisya ang abandonadong bahay. Sa ilalim ng sementadong sahig sa likod, nakakita sila ng mga lumang mansa ng dugo na sumipsip na sa lupa at isang malaking itak na nakabalot sa itim na tela. Kinumpirma ng forensics na ang fingerprint sa hawakan ng itak ay tugma sa fingerprint ni Dom. Ito ay nagpatibay sa hinala na ginamit ang armas na iyon para patayin ang biktima bago ito pagpiraso-pirasuhin. Hindi pa doon natapos. Mula sa digital forensics ng cellphone ni Dom na natagpuan sa kanyang inuupahang bahay sa Bulacan, may isang text conversation sa isang taong may initial na is. Ang mensahe ay nagsasabing tapos na. Siguraduhin mong walang makakakita. Itapon mo na lang sa dati. Ipinadala ang mensahe ilang oras matapos ang tinatayang oras ng pagpatay. Kung sino si Isu ay isang misteryo pa rin. Hinala ng pulisya, siya ang kasabwat sa pagtapon ng bangkay sa palaisdaan. Habang nagpapatuloy ang pagtugis kay Dom, nakatanggap ng mahalagang impormasyon ang pulisya mula sa isang driver ng truck na umaming nagbaba siya ng isang pasahero na kamukha ng suspect sa isang lumang terminal sa Cavite. Ayon sa kanya, ang lalaki ay balisa at palingalinga bago tuluyang naglakad papunta sa palengke sa likod. Mula nang matanggap ang ulat na iyon, agad na sinuyod ng mga pulis ang lugar. Sa wakas, sa ika-4 na gabi ng operasyon, nagbunga ang kanilang pagod. Nahuli si Dom Aguilar sa isang lumang kubo sa isang palaisdaan sa Tanza, Cavite, mga 25 kilometro mula sa crime scene. Natagpuan siyang nagtatago sa loob ng isang bodega ng fish feed, mahina at puno ng galos ang mga kamay. Kinuha ng pulisya ang ilang ebidensya, kabilang ang isang kutsilyo sa kusina, mga damit na may dugo, at cash na nagkakahalaga ng halos 70,000 piso. Sa umpisa, mariin siyang tumangging umamin. Ngunit nang dalhin sa Caloocan Police Station at ipakita sa kanya ang mga forensic evidence, tuluyan siyang bumigay at umiyak,
inamin ang pagpatay kay Joey dahil sa galit at hiya. Sa kanyang pag-amin, sinabi niyang inakusahan siya ng biktima na nanloloko ng mga customer at nagnanakaw ng pondo. Gusto ko lang siyang takutin pero lumaban siya. Nagdilim ang paningin ko, sabi ni Dom na nakayuko. Ngunit hindi doon natapos ang kanyang pag-amin. Inihayag niya na ang pag-chop-chop ay ginawa niya kasama ang isang lalaking nagngangalang Ricardo Zuniga, OSE, na dati umanong trabahador sa isang palaisdaan. Si Cardo raw ang nagmungkahi na itapon ang mga piraso ng katawan sa palaisdaan dahil kayang ubusin ng mga hito ang laman ng tao. Agad na ipinag-utos ang paghahanap kay Cardo Zuniga, na ngayon ay kasama na sa listahan ng mga wanted. Samantala, ang mga taga-Caloocan ay nababalot pa rin ang takot at hindi makapaniwala. Ang palaisdaan ay tuluyan ng tinuyo. Ang mga natirang isda ay itinapon at ang tubig ay sinipsip hanggang sa pinakailalim. Sa gitna ng makapal na putik, may isa pang natagpuan ang mga pulis, isang pilak na pulseras na may inisyal na ID, na pinaniniwala ang pag-aari ng biktima. Ito ang huling ebidensya na ang pagtapon sa katawan ni Joey ay sinadya at pinagplanuhan. Ang kasong ito ay yumanig sa buong bansa. Gabi-gabi, ang crime scene ay nasa balita, at ang social media ay puno ng mga komento mula sa mga netizen na nangingilabot sa mga detalye ng investigasyon. Tiniyak ng NSERPO na magpapatuloy ang kaso. Hahanapin namin si Ihihi kahit saan pa siya magtago. Walang lugar para sa mga taong gumagawa ng ganito kakarumal-dumal na krimen, sabi ni Colonel Reyes sa isang press conference. Samantala, ang pamilya ng biktima ay humihingi ng pinakamabigat na parusa para sa mga salarin. Ang libing ni Joey ay dinaluhan ng daan-daang tao. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, sinabi ng kanyang ina, bahala na ang Diyos sa kanila na nagtapon sa anak ko na parang basura. At sa palaisdaan na ngayon ay tuyo na at napapalibutan ng police line, ang mga bakas ng putik ay nag-iwan ng marka ng dugo, na tila naging tahimik na saksi sa isang nakapangingilabot na trahedya na bumabagabag sa isang buong syudad hanggang ngayon. Matapos yumanig sa publiko ang pag-amin ni Dom Aguilar, nagsagawa ang mga investigador ng Caloocan Police ng isang crime scene reconstruction. Ang proseso ay tumagal ng halos 7 oras, at pinanood ng 12 ng residente na hindi pa rin makapaniwala na ang lugar na dati nilang kilala bilang isang produktibong palaisdaan ay naging lokasyon ng isa sa mga pinakamalupit na krimen sa kasaysayan ng kanilang barangay. Sa reconstruction, isinadula ni Dom ang 27 eksena na naglalarawan kung paano niya at ni Cardo Zuniga binitag si Joey De Leon noong gabing iyon. Nagsimula ang lahat sa abandonadong bahay bandang 9:30 ng gabi. Dumating si Joey sakay ng kanyang scooter matapos imbitahan ni Dom para pag-usapan ang isang bagong business deal. Sa isang maliit na kwarto na may madilim na ilaw, naging normal ang kanilang usapan sa simula. Ngunit biglang nagbago ang lahat nang banggitin ni Dom ang tungkol sa perang nawawala sa kanilang huling benta. Itinanggi ni Joey ang akusasyon. Tumaas ang kanilang boses, tumaob ang mesa, at nagbagsakan ang mga gamit. Inamin ni Dom na nag-init ang kanyang ulo nang tawagin siya ni Joey na iisang maliit na manloloko na sumisira sa negosyo. Sa sandaling iyon, si Cardo, na kanina pa nagtatago sa kusina, ay lumabas dala ang isang malaking itak. Ang pagtatalo ay nauwi sa isang brutal na away. Sinubukan ni Joey na lumaban ngunit dehado siya. 2 malakas na palo sa ulo ang nagpabagsak sa kanya. Pagkatapos noon, ayon kay Dom, si Cardo ang nagwagayway ng itak at tumapos sa buhay ng biktima. Ang katawan ni Joey ay kinalagkad sa likod. Hinintay nila hanggang sa hating gabi bago isagawa ang pag-chop-chop. Inutusan niya akong hiwain para madaling dalhin, sabi ni Dom na may paos na boses habang isinasadula ang eksena. Ang bawat piraso ng katawan ay inilagay sa isang malaking sako at dinala gamit ang isang maliit na kariton papunta sa palaisdaan ni Mang Carding. Pinili nila ang lugar na iyon dahil tago ito at malabo ang tubig. Si Cardo, na dati umanong nagtrabaho sa isang palaisdaan, ay alam na kayang kainin ng mga hito ang laman ng tao kung hahayaang matagal sa tubig. Matapos siguraduhing lubog ang lahat ng piraso, tinakpan nila ang sako ng putik at nagsaboy ng fish feed sa ibabaw para hindi kahina-hinala. Pagkatapos, naghugas sila ng kamay sa kanal at itinapon ang kanilang mga damit na may dugo sa maliit na sapa sa tabi ng komunidad. Ang reconstruction ay nagpaiyak at nagpangilabot sa maraming residente.
Isang ginang pa nga ang hinimatay matapos makita si Dom na isinasadula ang pagtapon sa biktima. Dito na ako lumaki. Hindi ko akalain na magiging tapunan ang bangkay ang palaisdaan na yan, sabi ng isang residente na may namumugtong mga mata. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may natuklasan ang mga investigador na mas malalim pa. Batay sa mga dokumentong nakuha sa bahay ni Dom, ang kanilang negosyo ay isang front lamang para sa money laundering mula sa pagbebenta ng mga peking semilya ng isda. Nang magbalak si Joy na umalis sa negosyo at magsimula ng sarili niyang malinis na kumpanya, naramdaman ni Dom na pinagtaksilan siya. Ang motibo sa pera ay naging personal na galit. Ang mga lumang mensahe sa cellphone ni Dom ay nagpapakita ng kanyang inggit at galit kay Joy na itinuturing niyang nang iwan sa kanya matapos magtagumpay. Akala mo kaya mong magtagumpay mag-isa? Lahat ng ito, nagsimula sa akin, sulat ni Dom sa isang chat na na-recover ng digital forensics. Sa gitna ng investigasyon, natunto na rin ng pulisya ang kinaroroonan ni Cardo Zuniga. Ang signal ng kanyang cellphone ay na-trace sa isang lugar sa Batangas. Isang team ang agad na ipinadala doon. Ngunit nang salakayin ang isang inuupahang bahay, wala na si Cardo. Ang naiwan na lamang ay mga maruruming damit, isang pares ng tsinelas, at isang piraso ng dyaryo na may balita tungkol sa kaso sa palaisdaan. Tila alam niyang tinutugis na siya. Tinawag ni Colonel Reyes si Cardo na isang tiki figure na maaaring magbunyag ng buong iskema ng krimen. Hinala namin ang pagpatay kay Joy ay hindi basta-basta, kundi pinagplanuhan. May mas malaking motibo sa likod nito, at si Cardo ay maaaring hindi nag-iisa, sabi niya sa isang press conference. Samantala, ang palaisdaan ay opisyal ng tinuyo at ginawang extension ng crime scene. Sa karagdagang paghukay, natagpuan ng mga pulis ang isang malaking plastic drum na naglalaman ng mga natirang buto at damit ng biktima. Sa ilalim ng drum, mayroon ding mga piraso ng straw at duct tape na nagpapahiwatig na iginapos muna ang biktima bago pagpiraso-pirasuhin. Ang balitang ito ay muling yumanig sa Caloocan. Maraming tao ang pumunta sa lugar para lamang tumingin, ngunit pinagbawalan silang lumapit. Ang ilang istasyon ng DC ay nag-broadcast pa ng live. Sa social media, kumalat ang mga larawan ng tuyong palaisdaan na may caption na, "Nawala ang tubig, pero hindi ang kasalanan." Sa ngayon, si Cardo Zuniga pa rin ang pangunahing target ng manhunt. Naglabas na ang pulisya ng International Red Notice kung sakaling tumakas siya palabas ng bansa. Si Dom Aguilar naman ay nahaharap sa maraming kaso, kabilang ang murder at illegal disposal of a human body na may parusang habambuhay na pagkakakulong o kamatayan. Ang kasong ito ay naging paalala sa marami na ang galit at kasakiman ay maaaring gawing trahedya ang pagkakaibigan. Ang palaisdaan na dating pinagkukunan ng buhay ay naging simbolo ng kadiliman, isang lugar kung saan handang ibaon ng tao ang kanyang konsensya, kasama ang putik at mga isda. At kahit tuyo na ang tubig, ang amoy ng trahedya ay nananatili pa rin sa hangin, na parang tumatangging kalimutan ng lupa ang kasalanang nakatanim sa ilalim nito. Isang malakas na ulan ang bumuhos sa Batangas ng gabing iyon nang isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng isang lumang inuupahang bahay sa isang liblib na barangay. Dalawang lalaking nakasibilyan ang dahan-dahang lumabas. Sila ay mga miyembro ng isang special team mula sa Enferpo na ipinadala para tugisin si Cardo Zuniga. Ang huling signal ng cellphone ni Cardo ay na-detect malapit sa isang lumang terminal sa Batangas, ilang daang metro lang mula sa bahay na target ng operasyon. Habang papalapit ang team, may narinig silang mga yabag mula sa loob. Agad nilang pinalibutan ang lugar. Nang buksan ang pinto, ang sumalubong sa kanila ay isang masangsang na amoy ng dugo na maihalong bagoong. At sa isang sulok, isang malaking timba na may malabong tubig at mga sariwang mansa ng dugo sa ibabaw nito. Wala si Cardo doon, ngunit natagpuan nila ang wallet ni Dom Aguilar, dalawang sirang cellphone, at isang sulat na nagsasabing, "Huwag kang magtiwala kahit kanino. Kapag nahuli ka, tapos na ang lahat." Ang sulat ay nagpatibay sa hinala na si Cardo ay buhay pa at posibleng may ibang tumutulong sa kanya. Sa loob ng timba, nakakita rin ang forensic team ng isang piraso ng kuko ng tao. Ang EHC test ay nagpakita na hindi ito tugma sa SFI ng biktima. Ibig sabihin, maaaring pag-aari ito ng salarin na nasugatan habang nagtatapo ng ebidensya.
Pinalawak ng pulisya ang kanilang paghahanap sa mga palaisdaan at bodega ng isda sa baybayin ng Batangas. Isang tagapag-alaga ng palaisdaan ang nagbigay ng isang nakakagulat na impormasyon. Nakita raw niya ang isang payat na lalaki na may sugat sa kamay na dumating sa kanilang lugar, 3 gabi na ang nakalipas, humihingi ng tulong dahil naubusan daw siya ng pamasahe. Sabi niya, galing daw siya sa gulo sa Caloocan. Duguan yung kamay niya at palagi siyang nagsasalita mag-isa, sabi ng tagapag-alaga. Nang ipakita sa kanya ang larawan ni Cardo, agad siyang tumango. Siya nga, yan. Nagtanong siya kung paano pumunta sa Batangas Porty. Ang impormasyong iyon ay nagpabilis sa pagkilos ng team. Sa Batangas Port, sa gitna ng mga bangka ng mangingisda, natagpuan nila ang mga damit na may dugo sa isa sa mga bangka na kakaalis lang papuntang Visayas. Hinala nila, sumakay si Cardo sa bangkang iyon para tumakas. Ang pagtugis ay naging isang malawakang operasyon. Nakipag-ugnayan ang pulisya sa Philippine Coast Guard at Navy para harangin ang mga posibleng daanan sa karagatan. Hindi kami titigil hanggat hindi nahuhuli ang pangalawang suspect. Ang mga ebidensya ay nagpapakita ng isang planadong krimen at posibleng may isang network na nagpoprotekta sa kanya, sabi ni Colonel Reyes. Samantala, sa kulungan, isang bagong pag-amin mula kay Dom Aguilar ang yumanig sa mga investigador. Inamin niya na si Cardo ay hindi lang kasosyo sa negosyo, kundi isang dating bilanggo sa kaso ng pagpatay noong 2017 sa Laguna. Nakilala ko siya noong bumibili ako ng semilya sa Laguna. Sabi niya, kaya niyang ayusin ang palaisdaan at alam niya kung paano magtago ng bangkay ng walang bakas, sabi ni Dom. Ang pangungusap na iyon ay nagpatunay na ang pag-chop-chop ay hindi basta-basta, kundi resulta ng madilim na karanasan ni Cardo. Mas lalong sinuri ng mga investigador ang background ni Cardo Zuniga. Ang kanyang tunay na pangalan ay Ricardo Zuniga, 37 taong gulang, at kalalaya lang mula sa kulungan 2 taon na ang nakalipas. Ngunit ang record ng pulisya ay nagpapakita na sangkot si Ricardo sa isang kaso ng pagkawala ng isang tao sa Laguna kung saan ang biktima ay hindi na natagpuan. Ngayon, naniniwala ang publiko na ang palaisdaan sa Caloocan ay hindi ang nag-iisang lugar kung saan ibinaon ni Ricardo ang kanyang mga kasalanan. Samantala, lalong lumaganap ang takot sa Caloocan. Tinanggihan ng mga residente na buksan muli ang kanilang mga palaisdaan. Ang ilan ay nagpasya pang tuyuin ang sarili nilang mga palaisdaan. Ayaw naming may isda na lumaki sa tubig na may dugo, sabi ng isang nag-aalaga ng isda. Ang ilan ay naniniwala na may naririnig silang kakaibang tunog mula sa tuyong palaisdaan tuwing gabi, isang tunog ng tilamsik ng tubig at parang may kumakaladkad sa putik. Sa kabilang banda, sinimulan ng suriin ng media ang psikolohikal na aspeto ng kaso. Tinawag ng mga kriminologo ang pagpatay kay Joey bilang isang simbolo ng isang krimen na pinagplanuhan ng may malamig na dugo, ngunit nag-ugat sa sakit ng kalooban at kabiguan sa buhay. Sa isang Vice documentary, ang palaisdaan ay binansagang ang palaisdaan ng mga kasalanan, isang lugar kung saan ang kasakiman ng tao ay nilamon ng putik at amoy ng lansa. Habang nagpapatuloy ang pagtugis kay Cardo, hinala ng mga investigador na may isang third party na nagpopondo o nagpoprotekta sa kanya. May mga misteryosong digital transaction na lumabas sa mga bank account ni Dom at Cardo, na ipinadala mula sa isang hindi kilalang account sa ibang bansa ilang oras matapos mag-viral ang balita. Hinala ng pulisya, may kaugnayan ito sa isang sindikato ng human organ trafficking o isang criminal network na ginagamit ang mga palaisdaan bilang tapunan ng bangkay. Ang balitang ito ay nagdagdag ng pressure sa publiko. Inutusan pa ng lokal na pamahalaan ng Caloocan ang random inspection sa lahat ng palaisdaan sa 3 kalapit na distrito, sa takot na may mga katulad na kaso na hindi pa natutuklasan. Sa loob ng 2 araw na operasyon, nakakita ang mga otoridad ng 2 palaisdaan na may mga maliliit na buto na hindi pa nakikilala na nagdulot ng espekulasyon na ang kaso ni Joey ay simula pa lamang ng isang mas malaking problema. Ngayon, ang Caloocan ay hindi lamang binabagabag ng amoy ng putik at lansa, kundi ng takot sa kung ano talaga ang nakatago sa ilalim ng payapang tubig. At habang si Cardo ay pinaghahanap pa rin, bawat tilamsik ng tubig sa gabi ay parang isang tawag mula sa ilalim, isang babala na ang kasamaan ay hindi laging namamatay kasama ng salarin. Minsan,
ito ay nananatiling buhay sa lugar kung saan ang dugo at tubig ay minsan nang naghalo. Mahigit 2 linggo na ang nakalipas mula nang matagpuan ang mga piraso ng katawan ni Joey De Leon, ngunit ang kapaligiran sa Bagong Silang ay hindi pa rin tuluyang bumabalik sa normal. Ang mga residente ay madalas pa ring humihinto sa gilid ng bakod na bakal na ngayon ay nakapalibot sa dating palaisdaan, na binansagan na ng media bilang ang palaisdaan ng mga kasalanan. Ang tubig nito ay tuluyan ng tinuyo, nag-iwan ng itim na putik at isang amoy na hindi nawawala kahit ilang beses nang i-disinfect. Naglagay ang mga pulis ng bagong police line, hindi para protektahan ang crime scene, kundi para pigilan ang mga taong nagdadala ng mga kandila at bulaklak dahil ang lugar ay itinuturing ng anchor. Ngunit sa araw na iyon, sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang trahedya, binuksan muli ang police line, hindi para sa investigasyon, kundi para sa isang mas malalim na paghuhukay. Ang paghuhukay ay isinagawa sa ilalim ng palaisdaan, kung saan pinaghihinalaang may mga iba pang katawan na nakabaon. Isang pinagsanib na forensic team mula sa NFERPO at Camp Crame ang dumating dala ang mga metal detector at ground-penetrating radar. Ang kanilang natuklasan ay nagpatigil sa hininga ng lahat. Sa lalim na halos 1 metro sa ilalim ng palaisdaan, natagpuan ng team ang 2 pang kalansay ng tao, kumpleto sa mga natirang damit at isang sinturon na kinalawang na. Ang isa sa mga kalansay ay may suot pang digital na relo na sira na. Batay sa kondisyon ng mga buto, tinatayang mahigit 2 taon na itong nakabaon doon. Ang balitang ito ay yumanig hindi lang sa Caloocan kundi sa buong bansa. Ang paunang hinala ay hindi lang ito tapunan ng katawan ni Joy, kundi isang sementeryo para sa maraming biktima. Naniniwala na ngayon ang pulisya na ang palaisdaan ay matagal nang ginagamit bilang tapunan ng bangkay, marahil mula pa noong panahon na si Cardo Zuniga ay nagtatrabaho pa sa mga palaisdaan sa lugar. Sinabi ni Colonel Marcos Reyes na ang bagong tuklas ay nagbago sa direksyon ng investigasyon. Sa isang press conference, ipinaliwanag niya na ang pagkakatuklas ng 2 pang kalansay ay nagpapatibay sa hinala ng isang mas malaking criminal network. Hindi na ito isang simpleng kaso ng pagpatay. May pattern, may plano, at may indikasyon na ang lugar na ito ay inihanda bilang tapunan ng ebidensya mula pa maraming taon na ang nakalipas, sabi niya. Nagsimula nang mag-alala ang mga residente. Isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Lando, na nakatira sa likod ng palaisdaan, ang umamin na nakaamoy na siya ng katulad na amoy 2 taon na ang nakalipas. Nakita pa raw niya ang 2 lalaki na naghukay sa gabi, ngunit hindi siya nag-report dahil akala niya ay nagtatanim lang sila. Naaalala ko, malakas ang ulan noon. May dala silang flashlight at may narinig akong parang bakal na bumagsak sa tubig, sabi niya. Hindi nagtagal, nakakita rin ang mga pulis ng isa pang sako sa gilid ng sapa, mga 100 metro mula sa palaisdaan. Ang sako ay naglalaman ng maliliit na piraso ng buto at mga retaso ng isang asul na uniporme. Ang nakasulat sa uniporme, kahit nakupas na, ay nababasa pa rin, Laguna Science High School. Ang natuklasan ay nagpaalala sa mga investigador sa isang kaso ng nawawalang tao, noong 2021 sa Laguna. Ang biktima ay isang estudyanteng nagngangalang Fahri Mendoza, 17 taong gulang, na nawala matapos ang kanyang on-the-job training sa isang palaisdaan. Ang investigasyon noon ay huminto dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ngayon, lahat ay tumuturo sa iisang lugar, ang palaisdaan sa Bagong Silang. Mula sa safety test, ang mga buto ay tumugma sa biological data ng pamilya ni Fahri. Ang katotohanan ito ay nagpagulat sa publiko at nagdagdag ng pressure sa pulisya. Naglabas ang isang national news network ng isang special investigative report na pinamagatang ang palaisdaan ng dugo, misteryong nakabaon sa putik. Sa report, sinabi ng mga kriminologo na posibleng may isang modus operandi si Cardo Zuniga. Ginagawa niyang sementeryo ang mga palaisdaan dahil ang mga hito ay kayang ubusin ang laman ng tao na nagpapahirap sa pag-identify sa mga biktima. Samantala, si Dom Aguilar, na nasa kulungan, ay naging target ng galit ng publiko. Sa isang karagdagang interogasyon, inamin niya na ilang beses nang nagkwento si Cardo tungkol sa mga dati niyang biktima. Akala ko na nanakot lang siya, sabi ni Dom na may maputlang mukha. Sabi niya minsan, kayang itago ng tubig ang maraming sikreto, basta alam mo kung paano ito pakainin. Ang pangungusap na iyon ay paulit-ulit na lumabas sa media at nagdulot ng takot sa sinumang makarinig nito.
Sinuri ng mga investigador ang lahat ng palaisdaan na dating pinamahalaan ni Cardo. Ang resulta ay nakakagulat. Sa isang palaisdaan sa Bulacan, natagpuan ang isang sako ng semento na naglalaman ng mga piraso ng buto at damit ng isang babae. Sa mga retaso ng damit, may logo ng isang pabrika kung saan nagtrabaho si Cardo noong 2018. Bagamat hinihintay pa ang test, malakas ang hinala na ang biktima ay isang factory worker na nawala noong taon ding iyon. Ang Caloocan ay naging sentro ng national news. Ang mga residente ay dumaragsa sa lugar para lamang tumingin mula sa malayo. Habang ang pulisya ay nagdagdag ng seguridad dahil maraming tao ang sumusubok na kumuha ng litrato o video para ibenta online. Sa kabilang banda, ilang mga leader ng relihiyon ang nagsagawa ng prayer vigil sa gilid ng palaisdaan. Naniniwala silang hindi pa matahimik ang mga kaluluwa ng mga biktima. Sinabi ng isang lokal na pari, ang tubig sa palaisdaan na iyon ay hindi na tubig. Ito ay saksi sa mga buhay na hindi man lang nakapagpaalam. Habang patuloy na tinutugis ng isang special team si Cardo Zuniga, nagsimulang magtanong ang publiko kung gaano karami talaga ang mga biktima na nalunod sa palaisdaan ng mga kasalanan. Patuloy ang investigasyon at bawat patong ng putik na inaalis ay tila nagbubukas ng isang bagong kabanata ng isang madilim na kwento na walang katapusan. At sa gitna ng amoy ng putik, dugo, at fish feed na nananatili sa hangin ng Caloocan, isang bagay ang malinaw. Ang trahedyang ito ay hindi lamang tungkol sa isang pagpatay, kundi tungkol sa isang lugar na paulit-ulit na ginawang saksi sa krimen, at isang syudad na nagsisimulang matanto na ang halimaw ay nabubuhay sa kanilang paligid. Pagsikat pa lang ng araw sa kalangitan ng Caloocan, isang grupo ng mga diver na naka-orange na uniforme ang naghahanda sa gilid ng palaisdaan ng mga kasalanan. Ang araw na iyon ay isang mahalagang bahagi ng huling yugto ng investigasyon bago tuluyang isara ang lugar at gawing isang alaala ng trahedya. Ngunit para sa forensic team at mga diver, hindi ito isang simpleng formalidad. Mayroon pa silang hindi natatagpuan. Isang linggo bago nito, ang resulta ng Joradar scan ay nagpakita ng isang malaking metal na bagay sa ilalim ng lupa, mga 2 metro ang lalim mula sa kung saan natagpuan ang 2 kalansay. Ang bagay ay hugis silindro at nagre-reflect ng signal na parang isang nakabaon na drum na bakal. Ang paunang hinala, ito ay isang imbakan ng bangkay o isang gamit sa pagtatapon na ginamit ni Cardo Zuniga. Nang umagang iyon, ang palaisdaan ay wala ng tubig at putik. Ang amoy ng lansa ay maihalong kemikal. Sa paligid, tahimik na nanonood ang mga residente sa likod ng police line. Habang ilang mamamahayag ang nagbo-broadcast ng live. Walang nangahas magsalita nang bumaba ang unang diver sa hukay. Matapos ang halos 2 oras, nagbigay ng senyas ang isa sa mga diver. Itinigil ng operator ng heavy equipment ang makina at dahan-dahan nilang inangat ang malaking metal na bagay. Isang kinakalawang na bakal na drum na may mahigpit na takip ang lumitaw. May tumutulo pang itim na likido mula sa mga siwang nito. Nang buksan ang takip, biglang tumahimik ang lahat. Sa loob ng drum, may mga buto ng tao na maihalong putik at plastik. Ngunit hindi lang iyon. Natagpuan din ng team ang isang sirang cellphone, isang itim na flash drive, at isang piraso ng na bahagyang nababasa pa. Ricardo C. Lahat ay natigilan. Pag-aari ba ito ni Cardo? Ngunit ang hinala ay nagbago nang may mas nakakakilabot na natuklasan ang laboratory team. Sa ilalim ng mga buto, may isang malaking kinakalawang na kutsilyo na may fingerprint na iba sa fingerprint ni Cardo at Dom. Ang fingerprint ay pag-aari pala ng isang taong matagal ng patay. Batay sa forensic data, tumutugma ito sa pangalan ng isang mag-iisda na si Arman Solomon na nawala noong 2020 sa Laguna. Sa madaling salita, si Cardo ay hindi ang unang pumatay na gumamit ng palaisdaan na ito. Matagal na itong ginagamit bago pa man magtrabaho si Cardo doon. Ang katotohanan ito ay muling nagbago sa direksyon ng investigasyon. Hinala ng pulisya, ang palaisdaan ay bahagi ng isang serye ng mga lumang kaso kung saan iba't ibang salarin ang gumamit ng lugar para pagtakpan ang kanilang mga krimen. Isang lugar na perpekto para magbura ng bakas. At sa mga salarin na iyon, si Cardo ay marahil ang pinakahuli. Sa isang lihim na ulat na nakuha ng mga investigador mula sa flash drive sa loob ng drum, may isang maikling video file
na maihaba na 58 segundo na naglalaman ng isang lumang footage. Ipinapakita sa video ang dalawang lalaking nakatakip ang mukha na kumakaladkad ng isang sako papunta sa palaisdaan at sinisipa ito papasok sa tubig. Ang oras sa video ay nagpapakita ng petsang Mayo 12, 2018. Ang isa sa mga lalaki ay may suot na jacket na may nakasulat na Tilapia King Farm B, ang pangalan ng isang palaisdaan na nalugi noong taon ding iyon dahil sa isang kaso ng pandaraya. Ngayon, ang buong direksyon ng investigasyon ay nagbago. Bumuo ang NFERPO ng isang special task force na tinawag na Task Force Palaisdaan ng Mga Kasalanan para suriin ang lahat ng kaso ng mga nawawalang tao sa Caloocan, Laguna, at Batangas sa loob ng nakalipas na 5 taon na may kaugnayan sa mga palaisdaan. Mula sa 27 ulat ng nawawalang tao, 7 ngayon ang direktang iniugnay kay Cardo at sa network ng palaisdaan. Lalong lumalim ang investigasyon ng suriin ng pulisya ang background ni Cardo bago niya makilala si Dom. Sa police records, si Cardo pala ay nagtrabaho sa parehong palaisdaan kung saan nagtrabaho si Arman Solomon. Nagkaroon sila ng alitan tungkol sa pera mula sa ani ng isda bago ideklarang nawawala si Arman. Dito lumabas ang hinala na si Cardo ang nagpatuloy sa gawain ng mga naunang salarin. Isang siklo ng krimen na ipinamana sa likod ng isang simpleng negosyo ng isda. Samantala, patuloy na sinusubaybayan ng pamilya ni Joy ang kaso. Ang kanyang asawang si Elena ay dumating sa lugar na may matatag na mukha. Kahit na namumugto ang kanyang mga mata, dala niya ang larawan ng kanyang asawa at inilagay ito sa gilid ng bakod. Hindi siya nag-iisa, sabi niya sa mga mamamahayag. Maraming inilibing na walang pangalan dito. Sana lahat sila ay matagpuan at mabigyan ng maayos na libing. Ang mga bagong tuklas ay ginawang isang lugar na puno ng simbolo ang lokasyon. Nagplano ang lokal na pamahalaan na gawing isang memorial park ang lugar na may pangalang Itaman ng Huling Liwanag, kumpleto sa isang monumento na may mga pangalan ng mga biktima. Ngunit naantala ang pagtatayo dahil hindi pa tapos ang investigasyon. Si Cardo Zuniga ay hindi pa rin nahuli. Ang huling ulat ng intelligence ay nagsasabing may isang taong kamukha niya na nakita sa Palawan, sakay ng isang bangka mula sa Batangas. Pinalawak ng pulisya ang operasyon hanggang sa karagatan ng Sulu. Pagsapit ng gabi, nang huminto ang mga makina at umahon ang mga diver, sinabi ng isa sa kanila sa kanyang kasama, parang nilalamon ng palaisdaan na ito ang lahat. Pero ang mas nakakatakot, parang hindi pa tapos magsalita ang palaisdaan na ito. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa isipan ng marami. Dahil sa gitna ng putik, na-detect ng heat sensor ang isa pang anomalya, mas malalim, mas malaki pa sa drone na inangat. Ngunit madilim na at itinigil muna ang paghukay. Muling isinara ang palaisdaan. Ngunit ng gabing iyon, sa gitna ng manipis na hamog at amoy ng basang lupa, isang residente ang nagsabing may narinig siyang tunog mula sa hukay, isang tunog na parang katok ng metal mula sa ilalim ng lupa. Hindi alam kung ito ay alinggaw lang ng mga gamit o isang bagay na hindi pa natatagpuan. Ang Caloocan ay hindi pa matahimik at ang palaisdaan ng mga kasalanan ay may mga sikreto pang hindi pa lumulutang. Malakas ang buhos ng ulan ng gabing iyon. Kumikidlat, yumanig ang kalangitan ng Caloocan. Ngunit sa bagong silang, walang sinumang residente ang nangahas lumabas. Alam ng lahat na sa gabing ito, ipagpapatuloy ng pinagsanib na puwersa ng NFERPO at DVS team ang huling paghukay sa palaisdaan ng mga kasalanan, ang anomalya na natuklasan noong nakaraang gabi. Walang live broadcast, walang media. Isinagawa ito ng lihim dahil ang huling tuklas ay itinuturing na masyadong sensitibo. Bandang 10 oras 40 minuto ng gabi, 3 malalaking truck ang dumating. Binuksan ang malalakas na ilaw na nagliwanag sa putik. Sa ilalim ng pamumuno ni Colonel Reyes, nagsimula ang paghukay. Pagkatapos ng 2 oras, sa lalim na halos 3 metro, muling narinig ang tunog ng metal, kasunod ng tilamsik ng tubig at isang biglaang masangsang na amoy. Huminto ang mga tauhan. Ang mga diver ay pinalitan ng mga forensic technician na naka-hazmat suit. Mula sa putik, dahan-dahang lumitaw ang isang berdeng bakal na bowl na may nakapalibot na kinakalawang na kadena. Ang bowl ay mukhang mas luma pa sa drum na natagpuan. At sa gilid, may isang malabong ukit na letrang TC at numerong 89.
Inabot ng halos 2 oras bago may angat ang ball. Nang maputol ang kadena, dahan-dahan itong binuksan. Sa loob, natagpuan ng team ang isang bagay na nagpatigil sa lahat. Hindi bangkay, kundi mga dokumento, death tapes at mga lumang litrato. At isang sulat kamay sa isang lumang papel, ang Proyekto Hito, 89 ay dapat manatiling malinis. Huwag ninyong hayaang malaman nila kung ano ang ginagawa natin sa tubig. Ang pangungusap ay inulit-ulit sa iba't ibang pahina. Dinala ng team ang lahat ng laman ng bowl sa laboratorio ng Nang gabing iyon, muling isinara ang lugar. Ngunit sa labas ng bakod, ilang residente ang nanumpa na may narinig silang kakaibang tunog nang iangat ang bowl, isang tunog na parang ungol mula sa ilalim ng lupa. Kinabukasan, ang laman ng bowl ang naging sentro ng usapan. Ang mga dokumento ay pag-aari pala ng isang kumpanya ng palaisdaan na nagngangalang Agri Aqua Ventures Inc. na itinatag noong 1989 at nalugi noong 2005. Ang kumpanya ay nasa negosyo ng pag-export ng isda. Ngunit ang mga financial records ay nagpapakita ng isang bagay na hindi kapanipaniwala. Ang dami ng isda na kanilang ini-export ay mas kaunti kumpara sa kanilang binibiling pakain at ani. Ang malaking pagkakaiba ay nakasulat sa ilalim ng kodigong ibasang materyales. Matapos imbestigahan, ang ibasang materyales ay isang internal term para sa biological waste na ginagamit nilang experimental na pakain. Sa isang lumang talaan, nakasulat pa, huwag kayong mag-alala. Walang pakialam ang isda kung saan galing ang kinakain nilang laman. Ang pangungusap na iyon ay nagpatayo ng balahibo ng lahat ng investigador. Isang bagong hinala ang lumabas, ang palaisdaan ay sinadyang gamitin ng lumang kumpanya bilang isang lugar para sa pag-eksperimento sa pakain na gawa sa biological waste. At nang magsara ang kumpanya, naiwan itong abandonado hanggang sa gamitin ng mga bagong kriminal. Sa isang sirang video mula 1971, nakita ang mga trabahador na nagbubuhos ng isang bagay sa tubig. Sa itim at puting video, ang likido ay malapot at maitim. Sa likod ng kamera, may narinig na boses na nagsasabing, kung magtatagumpay ang proyektong ito, hindi na natin kailangang bumili ng pakain. Ngunit biglang huminto ang video, kasunod ng tunog ng bumagsak na metal at isang maikling sigaw. Nang gabing iyon, nagkaroon ng closed-door meeting sa Enferpo. Sinabi ni Colonel Reyes sa kanyang team na ang kasong ito ay hindi na isang simpleng pagpatay, kundi isang krimen na sumasaklaw sa maraming dekada. Ang parehong palaisdaan ay ginamit para sa iba't ibang layunin, iligal na eksperimento, pagtatapon ng basura, hanggang sa maging tapunan ng kasalanan para sa mga mamamatay tao. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nakatanggap din ng ulat ang pulisya mula sa mga taga-Laguna na nagsabing nawalan sila ng mga kamag-anak noong 1970 na nagtrabaho sa kumpanyang iyon. Ang ulat ay lalong nagpatibay sa hinala na ang palaisdaan ay isang lumang tapunan na ipinamana sa iba't ibang henerasyon ng mga kriminal. Hanggang sa gumabi, umulan na naman. Tinakpan ng mga pulis ang palaisdaan ng isang malaking trapal. Ngunit sa gitna ng ulan, isang teknisyan ang nagsabing may narinig siyang tunog mula sa ilalim ng lupa, isang katok na 3 beses. Mabagal na parang may tumatawag mula sa kailaliman. Hindi nila ito natagpuan ng gabing iyon. Ngunit ang heat sensor ay nag-record ng isang kakaibang init sa parehong lugar na parang gumagalaw mula sa ilalim papunta sa gilid ng palaisdaan. Kinabukasan, nawala ang bakas. Ngunit ang putik sa ibabaw ay tila nanginginig na parang may buhay pa sa ilalim. At sa unang pagkakataon, isang investigador ang bumulong sa harap ng isang internal documentary camera. Baka hindi tayo naghuhukay ng isang palaisdaan, kundi isang sementeryo na ginawa ng tao para pagtakpan ang kasalanan ng isang buong henerasyon. Pagsikat pa lang ng araw, ang huling sasakyan ng pulisya ay umalis na sa Bagong Silang. Ang ipalaisdaan ng mga kasalanan ay opisyal ng isinara magpakailanman. Sa paligid nito, isang mataas na pader na semento ang itinayo na may isang malaking karatula, bawal pumasok. Lugar ng isang historical krimen. Ngunit ang umagang iyon ay hindi naging ordinaryo. Ang hangin ay mamasa-masa pa rin, amoy putik, at kahit wala na ang mga makina, ang anino ng trahedya ay nananatili. Ang huling ulat ng investigasyon mula sa Enferpo at HC ay lumabas 3 linggo matapos ang huling paghukay.
Ang 142 pahinang ulat ay nagbunyag ng katotohanan na nakabaon sa loob ng maraming dekada. Ang palaisdaan ay hindi lamang isang lugar ng pagpatay, kundi isang mahabang kasaysayan ng isang industrial na krimen na ginamit ang tao bilang materyales sa eksperimento. Ipinaliwanag sa ulat na noong 1989, ang Agri-Aqua Ventures Inc. ay nagsagawa ng isang lihim na eksperimento gamit ang biological waste mula sa mga ospital para gumawa ng murang pakain ng isda. Sa simula, ang basura ay mga tira-tirang hayop mula sa mga laboratorio. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakatanggap ang kumpanya ng mga hindi kilalang basura at doon nagbago ang lahat. Ilang matatandang trabahador ang umamin matapos mapanood ang balita. Sinabi ng isang lalaking nagngangalang Harun na inutusan siyang ibaon ang mga drone sa ilalim ng palaisdaan sa gabi. Sabi ng boss namin, pampalakas daw yun ng tubig, pero amoy bulok na karne, sabi niya. Nang magsara ang kumpanya noong 2005, naiwan itong abandonado. Pagkalipas ng maraming taon, ginamit ito ng mga residente bilang isang ordinaryong palaisdaan, hindi alam na ang putik sa ilalim ay kontaminado na. At nang dumating ang bagong henerasyon, isang bagong krimen ang isinilang. Si Dom at Cardo ay nagpatuloy lamang sa kasalanan na naroon na. Sa pagtatapos ng kaso, inihayag ni Colonel Reyes sa media na si Cardo Zuniga ay natagpo ang patay sa karagatan ng Palawan. Ang kanyang katawan ay nasabit sa lambat ng isang mangingisda at kinumpirma ng forensics na ito ay isang suicide. Natagpuan siyang may nakapalibot na kadena sa baywang at isang malaking bato na nakatali sa kanyang mga paa. Sa kanyang bulsa, may isang basang papel na may sulat, itatago ng tubig ang lahat, pero hindi ang kasalanan. Ang pangungusap na iyon ang naging opisyal na pagtatapos sa kaso na bumagabag sa Caloocan sa loob ng maraming buwan. Ngunit para sa ilan, ang katapusan ay masyadong tahimik. 2 linggo matapos isara ang kaso, iniulat ng Department of Health ang isang kakaibang pangyayari. Daan-daang ligaw na hito ang muling lumitaw sa mga kanal malapit sa dating palaisdaan, kahit na lahat ng isda ay pinatay na. Ang ilan ay kulay itim na itim, at ang kanilang balat ay may kakaibang pattern na parang fingerprint ng tao. Nang suriin ng mga otoridad, nakakita sila ng maliliit na piraso ng plastik sa loob ng tiyan ng mga isda na may nakasulat na ET-89B ang parehong numero sa bowl na natagpuan. Matapos ang insidenteng iyon, nagpasya ang gobyerno na isara ang isang 2 ektaryang lugar sa paligid ng palaisdaan. Walang anumang aktibidad ang pinapayagan. Ang lugar ay binakura ng bakal at isang bagong karatula ang inilagay, Biological Contamination Zone. Bawal pumasok. Ngunit alam ng mga residente na hindi lang lupa ang kontaminado. Marami ang nagsasabing may naririnig pa rin silang tunog sa gabi, isang tunog ng kumukulong tubig o parang may tumatawag mula sa ilalim. Si Mang Carding, ang unang nakakita sa mga bahagi ng katawan ni Joy, ay nagpasya ng umuwi sa kanyang probinsya sa Quezon. Bago umalis, sinabi niya sa isang reporter, gusto ko lang na matuyo na ang palaisdaan na yan magpakailanman. Dahil hanggat may tubig, ang kasalanan ay palaging maghahanap ng bagong katawan para lunurin. Ngayon, sa ibabaw ng dating palaisdaan, mayroon na lamang isang malawak na lupain na may mga bitak at kinakalawang na bakal. Walang tunog ng tubig, walang isda, walang buhay. Isang makapal na katahimikan at amoy ng basang lupa na hindi nawawala kahit ilang beses umulan. Ngunit tuwing Mayo 12, ang mga residente ay naglalagay ng mga bulaklak sa gilid ng bakod, ang parehong petsa sa lumang video ng Proyekto Hito, 89. Tinatawag nila itong araw ng tahimik na palaisdaan. Hindi para alalahanin ang kamatayan, kundi para alalahanin ang mga kasalanan na minsan nang nalunod sa tubig na tila payapa. At sa isang tahimik na gabi, habang umiihip ang hangin, may mga nanunumpa na may naririnig silang isang bagay mula sa lupain na dating palaisdaan, isang tunog ng tilamsik, na parang tubig na dahan-dahang umaakyat muli sa ibabaw. Ang kaso ng palaisdaan ng mga kasalanan sa Caloocan ay naging isang madilim na paalala na ang kasakiman at kasalanan ng nakaraan ay maaaring ibaon, ngunit hindi kailanman tuluyang mawawala. Sa likod ng putik at tubig na tila payapa, isang mahabang kasaysayan ng krimen ang nakatago, na sa huli ay inilabas din ng panahon. Manatiling